mag-accommodate decisions sa mga pag-disqualify, maging sa substitution mga kandidato. Pero ito po si Dr. Alan Leto, mga kababayan, isa po siya sa mga nagbagang sa pagkasinador. Pero, ang sabi niya sa text message sa ating coverage, pinadala daw siya ng ng Comelec stating na i-eliminate na siya to run for senator because president's candidate siya. Oo. Sige pa naman ang natin kay Dr. Alan Leto Villones, ano daw ang mga grounds daw kung bakit kayo po ay tinatanggal na i-eliminate na doon sa kami is not official candidates for 2016 elections. Magandang gabi sa iyo, Ricky. Itong sulat na ito, atong sulat na ito ay pinadala no dated December 1 at sinasabi nga na ako ay walang financial capability to mount a national campaign. Ibig sabihin, ang basehan nila talaga yung kakayahanan sa pera sa pangangampanya sa buong Pilipinas. At yun na nga, kahit na ako'y mayroong partido na KBL o member ng Kilusan ng Bagong Lipunan, wala din daw magagawa yon at na makakatulong, no? Parang sinasabi na hindi rin yon magiging rason para ako'y na mananalo, no? So, sa ganung usapan, nakakapagtaka na bakit nauuwi sa pera, no, meron silang mga annotation na parang 5 pesos per voter. Pero sa totoo lang, dahil nga sa social media, no, sa texting, hindi naman natin kailangan talagang gumastos ng 5 pesos per person per voter, no? Sa akin nga naisip ko parang kung sa computation nila umabot ng milyon-milyon ang gagastusin ng isang kandidato, mangyayari ito pa yung parang dahilan para yung kandidato kung mananalo ay babawiin niya, magnanakaw siya sa pondo niya ng gobyerno para mabawi niya yung ginastos niya sa kampanya, di ba? Okay. So, na-formalize nyo na po. I mean, meron na din po kayo campaign na kung tumugot na ba kayo dito sa pasya nito ng Comelec? Well, ang advice ng aking mga abogado sa mga supporters, ang next step is gagawa na naman ng parang motion for reconsideration. Mag-aapila na naman, no? Magpapaliwanag na naman, magpapatunay kung financial, ibig sabihin magpapatunay ako ngayon na meron akong limpak-limpak na salapi, no? Para masabi na kaya kong mangampanya sa buong Pilipinas financially. Ang tanong, kung may magpapatunayan ko yun, mahabol ba nila dahil on or before December 10, maglalabas na sila ng finalist? Do you think ma-actionan nila yung apilang ito? Lalo na kung dadalhin pa ito sa Supreme Court. Okay. So, paano po yun? Dok, kasi probably hindi lang naman siguro kayo yung pinadala ng technical office ng Comelec, ano? Pero, paano niyo kung patunayan, hindi nga po kayo resolve dito? Ang sa akin, no, unang-una, ang naging explanation ko doon sa verified answer doon sa una nilang sulat, no? Na unang-una, may pinag-aralan naman ako, doktor ako, yes. Maraming mga national, international organizations na member ako. In fact, opisyalis ako, no? Napakalawak na nagawa kong mga tulong through medical missions sa nakaraang more than 10 years sa buong Pilipinas. So, kung tutusin, ako yung kandidato na halos kilala na rin naman ng mga tao sa buong Pilipinas, no? So, I don't think na kailangan ko talagang gumastos ng limpak-limpak na salapi sa pangangampanya. Pangalawa, tuloy-tuloy pa rin naman yung ginagawa kong medical mission, no? Halos buwan-buwan, linggo-linggo. So, bakit
yung financial capability, no, na sa ginagawa ko, kung tutuusin, limpak. Kung bibigyan natin ng halaga yung mga binibigay kong gamot na nahihingi ko sa Amerika, no, milyon-milyon po yun ang halaga. Well, maybe, siguro kailangan nyo lang pumapila ng, you have to file formal appeal sa Commission and Bank ng Comelec para matutunan po yung yung bilang pang-ibig nyo, kasi actually, yung isang... Ilan naman kayo yung may problema ng ganyan, no? Oh, totoo yun, no? Sa akin, alam ko, pare-parehas ng magiging problema, no? Yung capability to launch national campaign, yung pera, no? Sinasabi nilang 5 piso bawat botante. Multiply mo nga naman yan, malamang milyon nga yan, no? Pero... kasi meron tayong 30 million registered voters. Oo. 5 pesos po, that would be 150. Oo, pero sa akin kasi sa teknolohiya ngayon meron na tayong Facebook, meron na tayong text, meron tayong word of mouth. Hindi na natin kapitalan ng 5 piso bawat botante. Okay, anyway, sige to, pero kinapapukso tayo ng oras. Ngayon ito pang gusto ko idagdag, ano? Sa totoo lang, sa nakaraang mga linggo, no, in the last few weeks, merong mga Comelec operators na tumatawag sa akin at inaalok ako ng 3 milyon. Na kung ako'y may 3 milyon, hindi ako matatanggal sa listahan ng mga official candidates na ilalabas. So anong ibig patunay nito? No? Na parang babayaran mo ng 3 milyon para ikay lumabas. No? Napakalaking pera ho yan, 3 milyon ang ibabayad mo para kasama ka sa official candidate. Paano yung pangangampanya? Let's say, so, talaga, may kalokohan itong nangyayari ngayon. Kaya, ang aking desisyon ngayon, no, kung masasayang lang naman yung effort, yung lahat ng legal means na gagawin ko at wala rin naman, palagay ko walang mangyayari kung hindi ako maglalabas ng 3 milyon. No? Doc, ito sinasabi niyo mga operators, very wide validated people po o baka ang iba nagpapaglap lang po na may commission sa Comelec. Sa totoo lang, verified ko yung mga tao na ito, no? At pinag-aaralan namin, may involved na mataas na kandidatong presidente, no? Na siya ang magdidesisyon na kumbaga merong go signal sa isang napakalakas na kandidatong presidente, no? Na 3 milyon, pasok ako, dapat ito maimbestigahan. Okay. Anyway, siguro, itahin lang namin yung mga follow-ups ito, Doc, kasi pinapakos lang tayo ng oras. Thank you. Your time, Doc. So bilang pangwakas, gusto kong iparating sa aking mga supporters na wag ho silang manghina, no? Hindi pa tapos ang laban. Ang paglalaban natin ito, malamang hindi natin mahabol, no? Hindi natin mahabol yung deadline, malamang magpalabas na sila ng official candidates, pero hindi ako titigil para ma-expose ang kalokohan sa Comelec. Maraming salamat, Dr. Anacleto Vicente. Maraming salamat din, Ricky, at magandang gabi sa inyo lahat.